Ayan. Have a blessed divine hope, everyone. Ngayon ay August 21, 2025 at ang oras ay 8:13 p.m. Okay. Purihin na nagsugo, hindi ang mga sinugo. Una, tigit sa lahat ay wala akong sawang akitin na taas. Pinupuri, dinadakila, niluluwalhati, pinasasalamatan, sinasamba ang pinakadiyos ng kaliwanagan, ng banal na espiritu at ang inang lupa. Maraming salamat sa apat na elemento ng digdig, ang elemento ng apoy, ng tubig, ng hangin at ng lupa. At maraming salamat sa apat na direksyon na ito from the north, east, west, south. Mabuhay, Maharlika Kingdom of God, the Lufusug Sulu Empire, the Rule Islam, the 11 countries, 1C. Mabuhay ang nagmumula sa perlas ng silanganan, ang sikat ng araw, at mabuhay ang nagmumula sa 12 tribes. Nawa ang espiritu ng kaliwanagan, kaunawaan, kahinahunan, kapayapaan, kapatawaran at pag-ibig ay sumasa atin pa rin lahat. Kumusta ang lahat ng mga kapatid? Dalangin ko na sa bawat hamon ng buhay araw-araw ay nasa mga katadagan pa rin ang bawat isa sa atin. Dalangin ko na nasa mabubuti kayong kalagayan. Okay? Hindi na natin ito patatagalin. Okay. Marami akong natanggap na messages. Ito na. Ito ay may kinalaman dito, no? Isa-isahin natin to, ano? Ito ay may kinalaman dito ngayon sa tinatawag na, okay, yung mga nadatingan ng mga sundalo. Okay, sasagutin natin to, makinig kayong lahat. Okay, this is it. Okay? Okay. Alam nyo mga mahal kong kapatid, para sa akin, ang pagdating ng ating mga kasundaluhan ay meron itong dalawang bagay na magdudulot sa atin. Ito'y positive and negative. Bakit? Doon tayo sa, ang positive kasi is given niya na sa ayaw at sa gusto rin naman, no? Ay, ang Amerika ay hindi talaga hihiwalay sa atin yan, no? Alam niyo kung bakit? Dahil na rin yan, may kinalaman pa rin sa mga kaguluhan nilang mga kung ano-anong mga kaaniknikan ng mga kayamanan sa mundo. Yan ang totoo kung bakit hindi tayo mabitaw-bitaw ng Amerika. Pero ngunit subalit natapwat. Alalahanin ninyo, no? Kung totoosin, ito nga sinasabi ko bakit magsiselebrate ang Pilipinas ng Independence Day? Hindi naman talaga totally laya ang Pilipinas no? Naalala nyo ba? I-correct nyo ko kung mali. Kailangan makinig kayo at please i-share nyo na ito dahil marami akong ibibigay sa inyo ng mga update. Okay, tungkol dyan sa mga bagay-bagay dyan. No? Na kung tutusin, bakit tayo magsiselebrate ng Independence Day? Na kung tutusin, di ba nung mga ating mga ninuno, pinunit-punit pa nga yung mga sidula, di ba? O saan nagmumula ang sidula? Kaninong panukala yan? Kaninong programa yan? Yung mga sidula na yan. Ngayon nga, mag-apply ka nga lang ng trabaho, kailangan pa talaga ng sidula, di ba? So, lahat din ng mga kanegosyohan, pero kung sa bagay, no? Kasi nga, ang World Bank Pilipino naman talaga may-ari. But dito tayo mag-focus dito sa mga sundalo, no? Para sa akin, dalawang bagay ang magiging posible nitong hatid sa atin. Kahit papaano, ay may pakinabang din naman sila sa atin. Prangkahan tayo, kumbaga, makikinabang sila sa Pilipinas, makikinabang rin naman tayo sa kanila. Yun naman talagang totoo. Pero the worst is, ang negative dito is, dapat, sa pakikipagrelasyon sa ibang bansa, ay, kung luluobin at mararapatin at kung hindi nyo mamasamain, dapat maging balance, no? Dahil minsan, hindi ho lahat ng bagay na magaganda, na oportunidad na sinasabi, ito ay magdudulot sa atin ng kabutihan. Meron din hong mga bagay na mga oportunidad na sinasabi, pero ito pala yung magiging kapahamakan ng tao. Nagets nyo ba ako? Kaya all in all, itong sinasabi dito ng yung sinasabi dito ng mga kasundaluhan, ito yung positive Alam nyo ba
na eto na, ibubulgar ko na sa inyo. Dingid sa kalaman ng lahat, sa kabila ng kaguluhan nila dyan sa Senado, sa mambabatas natin, no? Mambabatas, no? But the lawmaker is the lawbreaker. Pero, alam niyo ba kung anong positive nito? Sapagkat, ang Amerika, kahit papaano, ay pinoprotektahan din ang tinatawag na royal family. Okay. Alam nyo ba na maniwala kayo sa akin sa hindi, nag-aantayan sila, kaya yung sinasabi nyo dyan na nandyan ngayon na maraming sundalo, actually hindi lang po Amerika ang nandyan, meron din pong ibang bansa ang nandyan na nakipag-participate, dahil ang kabuuan niyan, inaantay na lang nila kung sino ang lilitaw, kasi easy shield din nila yan. Kaya nung ako ang itinanong, kasi di ba may mga nagpakilalang hari rin na nagtayo sila kanila ng mga global, I'm so sorry but kailangan ko maging prangka sa inyo. Okay? Maraming nagpakilala na hari at reyna, nagbuo sila, nag-function sila, na magiging marshal, the private marshal, kaya katakot-takot ang mga ID at mga uniform. O, totoo naman, di ba? Huwag kayong magagalit sa akin. Okay, ito yon. Tinanong ako, Lidimen, assuming na isa ka sa gagamitin, no? Yun ang sabi sa akin. Bakit wala kami nakikita sa'yo na mayroon kang mga marshal? Bakit sino magpoprotekta sa'yo? Ang ganda ng tanong, di ba? Hindi niyo ba naisip yan? Alam niyo ang sagot ko? Siyempre, una, tigit sa lahat, ang Panginoon ang ating number 1 na protector. Pangalawa, meron siyang mga nakaprogram na kasi sabi ko sa inyo, once na mag-signal yan, mag-uunahan ang iba't ibang bansa to shield, no, our nation, para protektahan ang ating bansa once na mag-signal yan. Na? Yan ho ang totoo. Yan po ang tunay na programa. Kaya, Lidimen, nagtataka yung iba, bakit parang unlike iba, nakatakot-takot na gumawa sila ng mga programa nila na magkaroon sila ng mga marshal. Kaya yung iba nagkapeste-peste na. Why? The pera-pera system. May nag-alok sa akin, no? Sabi Lidimin, kasi mayroon akong friend, katulad ng sinabi ko, sabi ng friend ko, sana hindi kayo antokin na, no? Makinig kayo. Sabi, narinig ko siya, General, sorry ha, mawalang galang na. Sabi ko, General, how come naging general ka? Dahil nagbigay siya ng 10,000 pesos. At ang naging posisyon sa kanya sa isang organization ay naging general na. Ito na mga lintik na to. Sa kagagahan ni Lidimin, parang napisti ba ako ba? Sabi ko, general ka pala. Meron ba kayo kahit 45 ngayon din? Pwede bang ilapag dyan? Tingnan ko nga kung paano ka magbaril ng 45. No? Naging general, putik na yan. Baka multi mga pintik ang gagamitin, sablay pa. Why? Pera-pera system ang nangyari. Naging general, anak ng tinapa, oo. No? Tapos mula ulo hanggang paa. Wow! Pera-pera system talagang nandun. But anyway, what I mean sa gina-emphasize ko, alam niyo yan no? Nang iba nagawa ng mga function na may mga grupo na gumawa ng global marshal sarili. Hindi ho ganon. Ito pong nangyari dyan sa mga sinasabi ninyo na nagdatingan yung mga sundalo. Actually po, hindi lang po Amerikang nandyan. Actually po, kung tutusin ang China, naghahanda din po yan sila. Kaya lang ang China, merong special sa China no, na naka-in-charge talaga sa kanila. Alalahanin ninyo, the world peace is not only the bilateral but multilateral ang world peace. Hindi po yan bilateral agreement for peace and agreement. That is the multilateral. Kaya nga ho, meron tayong soberanya. Naintindihan nyo ko? O, ganun ha? Kaya yung mga kasundaluhan dyan, indikasyon na rin po yan. Nag-aantay na lang sila po ng signal at i-cover nila yan. Okay? So, ayan ha, sinagot ko na.
Malaki kasing posibilidad yan, no? Meron binabantayan ang mga yan. Nag-aantay talaga sila ng signal. Oy, paki-sure naman. Okay. Tumatawag pa rin hanggang ngayon. Okay, paki ano naman, no? Paki-sure naman ngayon, no? Kasi may mga mahalaga akong ibibigay sa inyo. Sandali pa. Ito pa. Okay, ito pa, ha? Makinig kayo. Please, kindly share po nito. Alam niyo kayo, meron ako ibibigay na tip sa inyo, ha? Maglaan ako ng oras, ng panahon, no? Ito, ginagawa ko ito, hindi ho para magkaroon ako ng maraming shares at kikita po bilang content creator kasi hindi po ako nagko-content creator. Ito po ay talagang pinagsikapan natin na ma-reach out ko kayo at hindi po ako kumikita sa pag-IFB live ko at wala akong intensyon para kumita para sa pag-IFB live ko kung hindi maabot lang kayo sa mga information. Okay? Sorry sa iba, ha, pero i-personal ko ito. Nakinig kayo kasi makikita ko konti lang nag-share. Ilan ang followers. Konti lang ang shares na nakikita ko at alam ko kung sino ang nagsi-shares. Okay? Ito pa ngayon ang chismak. Ito, makinig kayo. Kasi ang tao, ang nakikita ko ngayon, kung ano lang naririnig at kung nakikita, doon kayo nagja-judge. Ito, ha, himay-himayin natin ang ugat, hindi puno ang ugat. Okay, ito na. Ito pa. PBBM, posibleng kasuhan ng economic sabotage ang nasa likod ng Ghost Flood Project. Okay. Ito, ha, sagutin natin to. Ay, ano yon? O yan. Okay. Alam nyo, naalala nyo ba yung nag-post ako na magandang laban to? At in the playing card, we know that they have a king, the queen, the jack, the four aces of the alas, but the joker is kahit saan mo ilagay yan. At this time, makikisali na rin si Joker sa laro. Okay? At we know that Joker is kahit saan yan ilalagay natin. At naalala niyo ba yung sinabi ko sa inyo na mayroong pagbabago ng sistema na uusbong, no, sa ating bansa at may mamayagpag, pero hindi ito tungkol sa dating administration, especially administration of our beloved ex-president Rodrigo Roa Duterte, at lalong hindi ito tungkol sa good evening sa present administration. In fact, kumbaga sa laro, the game is draw, no? Sa kanilang dalawa. Okay. Listen to me because this is the very important. Okay? Itong mga sinasabing may pananagutan si PBBM sa mga ghost project. How come na nangyari ito? Naalala nyo ba yung sinasabi na position for sale, no? In fairness naman kay PBBM, ako hindi ko siya kinakampihan, wala tayong kinakampihan dito. Pero naalala nyo ba yung mga allegations? Take note, ha, mga allegedly, no, mga allegation regarding kay First Lady. O, wala na kayong balita kay First Lady, di ba? What is, no? Na yung sinasabi na lumalabas, no, according doon sa mga lumalabas, no, sa social media, at naririnig natin to na position for hire. Okay, itong mga problema sa mga flood control, mga issue na kung saan-saan about sa mga corruption. Who is leading para magsalita sa inyo, no? Kasi kayo ang matatalino kayo ang mga matataas ng pinag-aralan, pero para sa akin, no, I think this is the right time para isulong yung parliamentary government, no? Parliamentary government, the federalism, I think this is the right time, no? Na about sa budgeting, meron na yung plano. Alam nyo yung ginawa ni Duterte, maganda na sana yun kaya lang kasi nalason din to sa posisyon to no? Naabuso din kasi, pero maganda sana na-start Mahal, pahingingan mo na ng charger ko, mahal, ka naglobat siya, baka bigla ko maglobat. Tapusin ko lang ito kasi importante to. Yan.
Maganda itong discussion natin. Kala nyo, doon isaksa halo palihog. I-charge ko man unta ni. Okay, thank you. Okay, thank you sa pag-assist. Okay? Makinig kayo, sana mapulutan nyo to ng aral. Bakit kayo nagrereklamo dyan sa mga korupsyon? Bakit? Unang-una, ganito kasi yung nangyayari ha. Nakikita natin ha. Kaya makinig. Sana makarating ito sa mahal na PBBM. Kasi kahit paano, parang nakita ko naman na seryoso siya. No? Seryoso siya sa mga ginagawa niya. Ganito kasi yan. Naalala nyo ba yung issue regarding sa position for sale, no? Na alam natin na may mga opisyal ng gobyerno na hindi naman talaga angkop doon sa position pero just because of money matter na lagay-lagay. Kaya, kung ano ba maging, noon naalala ko, hindi ko na lang siya babanggitin. Itong kaibigan kong harinawa ang kaluluwa niya dahil tigbak na siya. Itong kaibigan kong attorney, pangarap niya na maging custom siya. Siya ang magiging, ano ba tawag niyan? Yung siya sa magiging hepe ng custom. Sabi ko sa kanya, attorney, di ba, pagdating kasi dyan sa custom, alam naman natin na grabe ang corrupt dyan, no? Sabi niya, Lidimin, baka may alam kang may pera ko dito, 500,000. Kulang pa ito kasi ang hiningi sa akin para maibigay sa akin ng position ng ganito. Sabi ko, sorry for my words Sabi ko, linti naman yan Sabi ko ng ganon. Ang tawag doon, position for hire, position for sale. So, itong mga putrages, I'm so sorry for my words. Kung i-background check ninyo itong mga nakaposisyon, maraming nakaposisyon ngayon, no? Na hindi angkop doon sa skills nila. Sabihin man natin mga matatalino sila, may mga pinag-aralan sila, pero hindi talaga angkop doon sa kanilang mga skills. Kaya, nagkalit-litsi na. Ha? Kaya dapat, itong mga nangyari ngayon, dahil, Diyos ko mga dodong, mga mambabatas. Ano pang kinabukasan ng mga kabataan sa susunod na henerasyon kung ganyan lagi? Hala, magdimandahan kung sino makaposisyon parang gantihan ng nangyari. Hala, walang nangyayaring pagbabago. Siguro, ako lang opinion ko lang, it is the right time para pag-usapan, no? Ang parliamentary government, no? Isulong yon kasi maganda naman yun Kaya lang, ang medyo mali doon ay ihiwalay ang Mindanao sa Luzon, Visayas. Hindi maaaring ihiwalay yun. Because mayroong sistema para dyan, no? Na hindi naman ibig sabihin na ihiwalay ang Mindanao sa Luzon, Visayas. Iisa pa rin yan. Pero ngunit subalit datapwat, mayroon lang mga konting pagbabago, no? I think this is the right time para pag-usapan yan. Kasi yung mga pinagagawa niyo dyan sa mambabatas, puro lang dimandahan, puro lang pagalingan. Hala, yung iba, nakakaya kayo, nandiyan pa yung para kayo magsuntukan, magmurahan kayo, mga leche kayo, na, no? Wala pagbabago ang tanong dito. Anong pagbabago ng Pilipinas? Alam niyo ba ang para sa akin, no? Ano nagpapahirap sa atin? Isa pa yung mga political dynasty, putang ina. I'm so sorry for my words. Kulang na lang pati yung mga aso, mga pusa, mga bulati ng mga alaga nila, isama nila sa pagpatakbo ng politika. Okay. Ito ngayon, 'di ba? Suggestion lang kung talagang seryoso kayo diyan kasi sa kabila ng lahat, wala man lang nagsulong ng batas, no? Na halimbawa masangkot ka sa isang iskandalo, lalo pag corruption, dapat suspended ka, no? Ito ngayon, ito sample dito Ito magandang sample to. Magandang sample to. Sandali lang May nakita ako Okay? Naano nyo ba yung issue regarding doon sa Bulacan na mismo pa ang Pangulo, ang nangyari doon, ayon sa pagkaunawa ko, ang report doon sa COA is finish na ang proyekto. Pero nung bisitahin, putragis, kahit balang isang kahoy na tulay, walang nabuo. So yun, klaro talaga yun. Siguro ang dapat gagawin dyan, putragis, imbestigahan? Klaro na nga, di ba? Yan ang mga dapat na
Unang-una, hindi na talaga sila, dapat may batas ng ganyan na hindi na talaga sila pwedeng tumakbo sa anumang posisyon. Kahit pa siguro barangay tanod, hindi na sila patatakbuhin ng anumang posisyon. O ayan, maliwanag na yan. And the last, pinakamabigat talagang ito na talaga is i-firing squad siguro itong mga hayop na ito. Dapat siguro kasi maliwanag yun. Yun, maliwanag talaga yun, di ba? Wala man lang mambabatas na gumawa niya ng batas at nagsulong. Bakit? Eh sila, kawawa ang Pilipinas. Ha? Nasubraan kayo ng talino. Yan ang nangyari dyan. Okay, ito pa. Isa-isahin natin to. Ngayon, sabihin niyo sa akin kung mali ako. Okay? At diba sinabi ko naman sa inyo pamahalaan, let's check it and let's see who is Rattle and Roll. Malapit ng September, alalahanin ninyo. Uy, Diyos ko, ewan ko sa inyo. Ang take note ha, alam nyo ba, just in case, na kapag mag-signal na yan, dahil kayo kahit anong pagharang ninyo sa programa ng Diyos, hindi nyo to mapipigilan. No? Meron pa ko ibibigay sa inyo na information. Hindi ito, nandito na naman ang bisita. Bakit nandito na naman to mga nilalang na ito? Diyos ko, mamaya ka na. Ay, nangindig ang balahibo ko. Diyos ko naman. Kasi itong bahay ko, guys, maluwag to sa likod. May malaking puno. Tapos, may nakita na naman akong nilalang. Diyos ko, Lord. Mamaya na kayo! Okay? Sorry, peace be with you. Okay? So, ganun ho yun. Parliamentary form. Government. Tapos, okay. Dapat siguro mapag-usapan na ito. May isulong na ito. Mahal na Pangulong PBBM. I think, nakita ko naman kay PBBM, no? Medyo, ano naman siya, kahit pa paano, no? Kumikilos naman yung tao. Okay? Pero alam ninyo, nakita ko talaga. Kaya wag din yung, yung bang, sino ba talaga dapat sisihin dito? O ngayon, may nabalitaan pa ba kayo kay First Lady? Diba? Biglang tumahimik. Diba? Ito yung resulta na kahit anong paglilihim ng iba, lalabas at lalabas ang katotohanan. Sinabi ko naman sa inyo yan. Okay, bibigyan ko kayo ng halimbawa. Ha? Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Sa panahon ni Jehoshaphat, kung sino nakakaalam nito, nasa Bible story to. Nung si Jehoshaphat, binigyan siya ng mensahe na sakupin yung isang kaharian. Ang sabi ni Jehoshaphat, paano ba ako makakalusod doon? Ano ang laban ng mga gamit ng hari, ng mga sundalo ng hari sa mga pana? Alam nyo kung anong pinagawa lang sa kanya ng Panginoon? Pinaipon lang siya ng mga awit. Just imagine, mang-aawit ang pinaipon sa kanya. Samantalang yung mga sundalo ng hari, kung ano-ano ang mga gamit sa pandigma. Ibig sabihin, yung pangyayari na yun, ang kapangyarihan ng pinaka-Diyos ng kaliwanagan, ang kumilos. Wala akong pinagkaiba yan sa panahon ngayon na sinasabi ko sa inyo. Wala akong pinagkaiba. Kaya nga 'di ba sabi ko, kayo mismo ang maghahayag ng sarili ninyong mga gawa. O ngayon, yung mga sinasabi na mga ghost project, kung ano-anong mga issue ang naglabasan ngayon, kaya yung sinabi mananagot si PBBM, kawawa din naman yung tao. Dahil ang pagkakaalam ko talaga, nalala ko sa attorney, yung kaibigan kong namatay, nagkaroon ito ng issue. Noon pa to no? Yung tinatawag na position for sale. Familiar ba kayo sa position for sale? Yes, frequency kumikilos. Yes. The frequency of the power of our Almighty Creator. No? So, ito na yun. Ito na yung resulta ng mga pinagagawa niyo na kahit anong gagawin ninyong pagtatakip, pagkukunwari, lalabas at lalabas, lalabas at lalabas ang katotohanan. Sabi ko nga sa inyo,
Sabihin man natin na si Ops! Teka lang muna. Before I forgot, maraming salamat sa palala sa akin. Ito pa. Ano kayang pwede kong itawag sa mga linti na to? Sorry for my words, ha? Ito bang, di ba yung Pogo? Ito pag-usapan natin Pogo, ha? Di ba yung Pogo, binawal yon kasi sugal, di ba? Yung Pogo na yon, syempre yung mga mayayaman ng halos ang nakakapaglaro doon. Ngayon, nakikita ko, napapansin ko mga kurimaw na ito, yung mga online gaming, yung mga, sorry ha, lahat kayo, wala akong ititira sa inyo kahit si Manny Pacquiao. Na? Sayang to no? Sorry, wala tong personalan ha. Ako taga-jinsan ako, pero nadismaya ako, no? Mag-hallelujah, praise the Lord tayo ba? Tapos, kayo na mga senador ng turingan ng mga makajos, kayo pa ang mag-promote ng sugal? Sa palagay nyo, nakakatulong talaga kayo? Bakit hindi na lang kayo, kung talagang gusto nyo tumulong, livelihood sa mga tao na ang mga tao magpawis talaga ang mga tao? Ah? Bakit kailangan pang idaan? Wala rin namang pinagkaiba ito sa Pogo. Alam niyo yung mga online na ito, ng mga pasugal-sugal na ito. Tapos, yung iba, napansin ko, pinag-aralan ko gaganahan kasi nga mag-recruit ka. Pero alam nyo, ito yung pinaka-worst, baka hindi nyo alam. Doon sa information ninyo, hindi nyo alam na sa pamamagitan yan, potragis kayo. Kahit saan kayo, masusundan kayo. Yan ho ang trabaho ng AI. Itong mga laro-laro nito, pagkaisipin ninyo, ang Pogo, binawal na ang Pogo dahil nga pasugal-sugal, no? Maraming klase. Putragis itong mga online game na ito Sino yung sikat na celebrity? For me, sikat siyang celebrity, kapatid ni Wamos, na just because of online gaming, yung casino, wow, millions ang talaga hanggang nagkawin. Di ba nakakasira ng buhay? Di ba? Hindi naman natin sila pwedeng makontrol. What I mean, in the bottom line dito, mga potragis kayo, no? Binawal nyo nga ang Pogo. Mas lalo nyo namang pinalala. Hay, nako. Hindi ba kayo kontento sa mga kinikita na kukurap ninyo? Nakakaano to, ha? Di ba nakaka-disappoint? Sa palagay nyo, nakakatulong sila? Nakakatulong ba talaga sila? Or just like, kumbaga sa krimen is may foul play. No? May foul play. Why? Yung iba na addict na, no? Tinanggal nga ang scatter, nandiyan pa rin ang scatter. Wala na doon sa ng GCash kasi nga merong mga ito nakakalungkot may mga personality, no? Actually si Manny Pacquiao, wag na tayong dahil totoo naman to, no? Naga-promote siya, sugal ang may tatawag natin diyan. Tapos oh my God. No, hindi ako sinasabi na pinamasama natin si Manny Pacquiao. Kababayan ko 'yan, nandito ko sa Jinsan No, pero nakakalungkot. Oh my God. Do you think na ito yung sinasabi ko na sayang no? Mga naturingan, mga alagad ng Diyos, tapos mag-promote ng mga sugal. Sige, ipaalala ko sa inyo nang minsan, ang Panginoong Hesus ay nandoon siya sa may simbahan. Di ba, gipangtumban niya ang mga misa, gipangtuwang niya ang mga misa, nagwala si Jesus Christ. Di ba? Hindi na yung dahil sa bahay, sa sambahan, kundi yung tungkol sa sugal. Tama ba? I-correct niyo ako kung mali. Okay, 2 Chronicles, chapter 20, verses, especially, Jehoshaphat, no appointed men to the Lord and praise. Yes, basahin ninyo dyan sa 2 Chronicles, chapter 20, verse 21 to 22. No? Ganun po yun. Pabayaan mo na yang lalakas lang sila. Hayaan mo na yan, die or whatever. Ito ay pinapaalala natin dahil may mga kanya-kanya tayong trabaho. Pwede ba, Diyos ko, oh my God, kasabagay nakapropesiya yan. Ang mga tao pasama ng pasama, ang mga masasama. At ang mga bubuti, Lady Min is ginagawa ko lang ang trabaho ko para magpaalala. Okay? At nalintian na. Okay.
kinain rin sila ng sistema ng mga kabal. Yes. No? Actually, meron naman kasing kapamaraanan dyan. No? Actually, kabal is the part of program. No? Parte talaga sila kasi nga, in the Bible nga, mabuti yung masama nga, di ba? Pinahintulutan sila ng Panginoon. Kaya lang, this time, sabi ko nga, Illuminati versus Illuminati magpa-fight dito. Ito sa gabing ito, isa lang ang gusto kong maliwanag sa inyo. Yung alam nyo ba yung mga sundalo dyan? Hindi lang naman American nandyan, halo-halo naman yan dyan eh. No? To make the story short, naghahanda yan dahil alam nila. Sinabi ko naman sa inyo, silidimin ba? No? Gaganito-ganito lang ako ba, pero kaya sabi ko sa inyo no? Maraming mapapahiya talaga. Kaya ako nung tinanong ako, no? Bakit hindi ka wala kang marshal? Ba't ako magtatayo ng sarili kong marshal? No? Just, alam ba, kung dumating yung point na ganyan, sino mag-secured sa'yo? No? Hala. No, ay kung sa bagay, okay lang yun yung mga ganon. At least siguro concern lang sila, no? Malapit na yan sila mawala, doy. Lilitaw na ang mga chosen, di yan nila mapipigilan. Yes. No, maraming salamat kapatid, no? Mamaya usap tayo after nito. Okay? Yung sa mga kakausapin ko after nito, no, kasi kagabi kasi nagkaroon kasi ng emergency sa side ng family ko, so gabing-gabi na talagang nag-alis kami, tapos kanina lang nakakarating, so marami din akong inaayos. So ganun yun ha. Okay? Sana maliwanag na sana it is the right time para pag-usapan ng masinsinan ang parliamentary government dahil itong korupsyon natin dito sa Pilipinas. Daig pa nito ang virus. Daig pa nitong COVID, palala ng palala. Oh my God. No? Di ba kayo lang naman? No? Ay, Diyos ko, dying. Okay? Black hat versus white hat. I love it. No? Ano sa palagay mo, kapatid na Jennifer Kadungog? Itong kapatid na Donald Trump na ito, isa pa tong Donald Trump na to. No? Sarap ipang umpog nito si Donald Trump at saka si itong nagpakilalang Jesus Christ. Kaya ikaw dyan sa Amerika, nagpakilala kang Jesus Christ, hinayupa ka. Nandito ka lang, sa liit kong ito, sabi ko sa iyo, sa laking mong ganyan, baka si David at Goliath ang magiging kinalabasan natin, ipako talaga kita. Tingnan ko lang kung hindi ka matitano. Tapos, sasabihin si Donald Trump, oh my God. Oh my God. Hello, brother Donald Trump. Palabas nyo na yung mga $1 niyo dyan. Sige, labas nyo na. Ha? Ay, Diyos ko sa inyo. Natatawa ako sa inyo. You live like a king, but you died like a rat. Ha? Nako, sinasabi ko sa inyo. Pero, may pero. Sinabi ko na sa inyo na ang tunay na tatak ng federal is not the eagle. Ang tunay na tatak ng federal ay dove ang tatak at not the eagle. I, Lidimin Canoto, declared for that matter. Ang tunay na tatak ng federal is not the eagle kung hindi dove. You live like a king but you died like a rat. Ha? Marami sa inyo. Alam nyo, prangkahan tayo. Sabi ko sa inyo ang pumupunta dito sa loob ng pamamahay ko, kahit ano pang basa ng mga banal mula sa Biblia, from Book of Genesis to Book of Revelation, ihahayag at ihahayag at ihahayag kayo kung anong klase kayong mga espiritu. Sa sarili ninyong mga gawa, kayo mismo ang maghahayag sa inyong mga sarili.
Tapos ako pang sabihan ninyo, meron akong itim na kaluluwa, I mean espiritu. Si Satanas nga, hindi nga nakaobra sa akin. Meron tayong friend dito, alam niya yan kung sino sinasabihan kong Satanas. Dahil itong taong ito, unang kita ko pa lang sa kanya dito sa screen ko. No? Inanuhan ko, hoy Satanas, anong ginagawa mo sa social media? Diyos ko! Akala mo kung sino mga mapuputi ang pangsuot. Akala mo kung sino mga... Ay, nako. Talaga lang, pero pagdating kay Lady Main, hindi ninyo ako madadaya. Natatawa ako. Tandaan nyo to. Si Lady Main lang to. Kalma lang kayo. Nakita nyo tong suot ko? May maitim, may puti. Ha? Depende sa kausap ko. Alalahanin ninyo ang nakapropesiya. Hinahanap niyo si Kristo? Sa pagbabalik ni Kristo ay hindi pag-ibig ang dala niya, kundi isang tabak. Ha? Kaya wag na wag kayong magiging ipokrita. Ipokrito pagdating kay Lady Main na kahit anong banal-banalan niyo sa aking harapan, mga leche kayo. Natatawa ako sa inyo. Ay nako, Lady Main, umandar ka na naman. Yukara la fura hiya sunday. Tukara la fura ya nasu zira yodo. Yuju de bora hayara wota kira yatsu zira. Da yara wota shida la fura ikara. Tai shudo hiya lafam. Alam nyo, kaya ito si Elon Musk, sinabi ko na sa'yo, kahit gaano karami ang pera mo, kapag ang kapangyarihan na ng Panginoon ng kataas-taasan ang kikilos, tuloy na bugbog ka. Ano ginawa ng mga bodyguard mo? Ewan ko na lang sa inyo. Titigas kasi ng mga ulo nyo. Okay? 2 Corinthians. Okay. Sa susunod, Tagalogin nyo na para hindi na ako magtingin sa Biblia para babasa din natin mga kapatid. Dahil hindi lahat ay makakaintindi ng English. 2 Corinthians chapter 11 verse 14. This verse highlights the deceptive nature of Satan who disguise. Yes, ang dami talaga ngayon. Yung kunwari magbanal-banal, ang sarap nga painumin ng holy water dito sa harapan ko eh. Favorite color ko yan, black and white. Yes. Ako rin. No? And then, natatawa ko. Federal Reserve Bank ay pag-aari nila Rothschild. Kapatid, sa totoo lang, the Federal Reserve is hindi sila ang may-ari. Sinabi ko naman sa inyo, that ang Federal Reserve, yung mga Rothschild na yung mga lintek na yan, tauhan lang din yan ng lolo ko. Si Rothschild na matanda, potragis na yun, harinawang kaluluwa niya, bago na tigbak yun, nag-away pa kaming dalawa, ganito. Video call kami. At ang mga putang inang yan, mga matatakaw sa laman, ang mga hinayupak na yan, kahit makarating pa sa kanila. Hindi ho ang Rothschild ang mayari. Hindi po si Rockefeller. Hindi sila ang may-ari niyan. Ang may-ari niyan ay si Spiritual Wonder Boy. Ang lulo ko po, ang nangyari kasi sa kanila, ito mga hinayupak na ito. Kaya nga, ang Rothschild, nung nag-withdraw yan sa China, hinanap sa kanila ang Dragon Sword. Na kanino ang Dragon Sword? Yung isang ganyan, isang puno lang siya, pero dalawa ang ulo ng dragon. Kay kanino yan? Nakila Sultan. Nakapropesiya. Muling tatayo at titindig ang mula kay Haring David from the Lion of Judah. Kaya hindi naka-withdraw ang Rothschild.
At ang Amerika, malaki ang utang sa China, ang laki ng tinatao. Kaya ngayon, nagkagulo ang mga tao sa kakahanap ng tinatawag na golden gun. Ano ang meron sa golden gun? Ha? Sino ang may-ari ng tunay na golden gun? Ha? Sige, ilabas niyo lahat ng mga kayamanan. Ilabas niyo lahat ang mga kagintuan. Tingnan ko lang. Pwera na lang yan doon sa binasbasan. Pwera na lang yan doon sa may hawak ng tinatawag na kasunduan. Ha? Amerika, I love you. Pero ngunit subalit datapwat pag nagkamali ka. Kaya binabalaan ko ulit ang Amerika. Yang nagpakilala sa inyo yung Jesus Christ. At ngayon ay gusto mamuno sa buong mundo. Tandaan mo itong pagmumuka ni Lidimin. Kung gaano kaliit si Lidimin sa paningin mo at gaano kakalaki ang kinalabasan natin, David and Goliath. Alam niyo kung bakit ako natatawa? Noong nakaraan, yung isang kadena ng dragon nakawala na. Ngayon, yung isa na naman, unti-unti nang nakawala. Kaya itong pinagkakaguluhan ninyong Deuterium, kapag hindi kayo tumigil dyan, yan din ang hihigop sa inyo. Baka kayo ang gagawing langis dyan. Ha? Baka kayong gagawing hydrogen dyan. Bahala kayo. Okay? Ritual po nila yan nangyari kay Elon kasi may mapapalabas silang new god. Linti na Elon Musk na yan. Ha? Alam mo si Elon Musk, yung about sa Tesla, nakakaamoy ako. Mukhang may magagraduate na opisyal ng gobyerno sa atin ngayon sa mundo. Naamoy ko yung kamatayan niya. Mayroong magagraduate na opisyal ng gobyerno. Ha? Naamoy ko. Okay? Mababago na talagang sistema kasi di na nila pwede maghari at maulit ang dati. Nag-restore na ang divine soul, dala-dala ng mga chosen. Yes. Mga vampire nang lalabas na din. Nagpapakita na si Queen Berta, ang reyna kuno ng mga Illuminati. Yan. Yang si Berta na yan. Kaibigan ko yan. Yung Berta na yan. Yung totoong Berta, hindi yung Berta-Bertahan ha. Actually, isa lang naman ang masasabi ko eh. No? Itong mga Rockefeller, mga Rothschild, mga Illuminati yan, pero behind of it, meron talaga yan silang pinakapuno. Okay, ganito yon. Di ba kahit ito si Pope, no? Itong Pope itong na Roman Catholic, anak ng tinapa. Butit yung hindi yan hahalik sa paa ni sinumang halikan niya. Ay, kilala nyo si lalabas na ang puting dragon. Ay, nako, sana all. Ito, mga paalala ko lang. Pero, kung pag-uusapan natin ngayon ang kalagayan ng ating pamahalaan, mahal na presidente, PBBM, sa kabila ng lahat, no, mula pa noon nakasagsagan ng kasikatan ng mga Duterte sa kanilang pagmayagpag, sinabi ko talaga na hindi nila ikaw kayang ipababa. Pero sana man lang at this time, mahal na presidente, nawa makarating sa iyo itong suggestion ko. Hindi po yan pagmamando sa iyo, bilang pagmamahal ko sa iyo, bilang sabihin man natin, hindi bilang kayo ang presidente ng Pilipinas, kundi bilang manong na lang. Ayan, bilang manong na lang. Yun lang po ang opinion ko. Siguro mas magandang pag-usapan yung parliamentary natin dahil
yung mga corruption na yan, nandyan na yan eh. Kailangan meron tayong maisip na sistema kung paano natin to masugpo. Kasi kung demandahan lang, hindi ho masusugpo mga yan. Diyos ko naman, syempre marami ng pera yan, kahit naman magdemandahan, maraming pera pang piyansa, pang ano. At saka only in the Philippines lang, saan ka makakita? Mga nakakulong na nga doon sa kulungan, nakakatakbo pa na kung anumang posisyon. Kaya ito mga katulad dito, 10 lang yun ha, dahil kayo mismo ang nakatuklas eh, no? According to the report to the COA, kung hindi ako nagkamali, dahil yun ang narinig ko, yun ang nakita ko, yun ang pagkaunawa ko, tama lang din ako kung mali ako, na tapos na ang project, pero nung pinuntahan ninyo, putragis na yan, mas ng isang kahoy, wala man lang na buong tulay. So yun, maliwanag talaga ng corruption, no? Ang tanong, paano nangyayari yan? Anong naging ugat? Bakit nangyari yan? So kung demanda pa rin, haba pang proseso, automatic yan. Magkaroon na ng, hindi ko alam kung anong may tawag din nung habang buhay na hindi na sila pwedeng patakbuhin. No? Tapos, yung halimbawa, syempre tatakbo yung kanilang mga kamag-anakan. Pati yung kanilang mga kamag-anak. No? Para mo tagam jud ba, madala talaga sila mga hanggang 7, no? Hanggang 7 degree ay hindi maaring tumakbo sa anumang mga posisyon. Siguro dapat ganun, no? Para at least, 'di ba? No? Bagsak na ang Federal Reserve Bank, kinuha na ng may-ari yung parte niya. Actually, automatic yan. Yung may-ari po ng federal, may kinalaman po yan dito. Kaya nga, nagkukumahog sila. Actually, mabubuksan pa rin naman yan. No? Parang ganito yun eh. Bumalik na doon sa pinakadulo. So, mahababang usapin ito. Ang sa akin lang, for me lang, kung pag-uusapan natin ang ating kalagayan ngayon, I think this is the right time para pag-usapan talaga yung tinatawag na divine government. What I mean is parliamentary government, no? At doon sa mga ito pa, nako, huwag kayong magagalit sa akin, ano? Alam niyo itong mga sinasabi ninyo, ang galing naman ng COA. Oh, the lawmaker, the lawbreaker. Okay, ito ha, mawalang galang na sa ating mga kapatid, no? Huwag kayong magagalit sa akin. Itong mga nagdilipana na mga pagpo-proclaim ng mga dato, alam niyo sa totoo lang kung sino ang magproklama ng dato? Walang iba kundi sultan. Pero marami din ngayon ang nangyayari nang dahil sa pera. Mayroon din kasing grupo ngayon na kung gusto mo maging sultan, aba anak ng tinapa, magbigay ka rin ng pera sa kanila. Ganon ang nangyayari ngayon, no? So, dahil sa pera, ayan, no? Pero pagdating, kaya marami ang napipeste ng mga trabaho dahil yung kanilang posisyon ay hindi talaga angkop sa skills nila. Kasi nangyari, pera-pera system. Okay, Balawang Basil. Ano yan? Binabaril na yung mga kurap para maubos sila. Di, nadadami pa. Ang plano, ang dapat si Inday, ang Prime Minister. Kaso, ang ahas ay ahas talaga. Ang dilaw, may palit. Hindi rin maaari na siyang Prime Minister. Bakit? Kung mayroon ng alam ninyo, hindi ka maaaring magiging Prime Minister kung wala kang sapat na asset para sa iyong bayan. Ha? Ang tanong, saan sila galing ng asset just in case na sila ay magiging Prime Minister? Haber? No? Ay nako. Ay nako lang. Kaya yung tungkol sa mga Senador kay DILG Secretary, naging DILG Secretary na ba? Si idol ko to si Trillanes, no? Maganda yon, buksan yung mga account na yon para magkaalaman. At sinisigurado ko talaga sa inyo, naku, sabit na naman mga kagintuan ito. 2021 yung bunker sa Mount Bungaw,
Ang alam ko, dosing, ano yun eh, according sa keeper natin, dosing Buddha ang gilift noon that time na yun. No? So, paano magiging, as I know, hindi ka maaari maging prime minister kung wala kang sapat na asset. Ha? Yun po ang totoo. Okay? Watching from Oman. Hello, Madam Junita Clarete, kaya Romana Alarcon. Okay. Siya nga pala yung pagbabalik ko ng Maynila, ha? Meron lang akong, huwag kayong mag-alala. Na? Babalikan ko kayo dyan. Okay, Randy Bautista, ang dapat na Prime Minister ay may dugong dragon. Yes. No? Sabi ko nga sa inyo, ang dapat mag-ano niyan, mag-appoint niyan is from monarchy. No? Ito na ngayon sa mga royal blood. No? So anyway, hindi ko na pahabain kaya baka antokin kayo sa akin. Salamat sa inyong panunood at sana at this time no ay sana makarating sa ating mahal na Pangulo. Okay? At lagi kayo maganda-handa dahil marami pang pwedeng magaganap, no? Yan. Okay? So, abang-abang kayo dahil marami tayong i-update sa inyo at in-update. Ay, sandali lang. Meron akong i-update sa inyo. Abangan nyo to. Na? Isang kumpanya, hindi ko muna siya babanggitin. Isang kumpanya na magdideklara na itong kumpanya na ito ay hindi niya talaga alam kung sino ang may-ari. Pero nakapangalan sa kanya. Abangan nyo to! Talaga maganda to. At sana magiging stepping stone siya na kung sino ba talaga ang may-ari ng Central Bank. Okay? Dahil ang Central Bank ay hindi pag-aari ng gobyerno natin yan. Huy daw kayo. Alalahanin niyo ang 4 na mystery box, ang isang box, ginagaran ninyo, hindi niyo nabuksan. Okay? So, isang mapagpalang magandang gabi sa inyong lahat. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Okay? I love you all, mga kapatid.